Happy Sabbath po sa ating lahat, mga kapatid. Sabat. Tayo na po magsisimula sa ating pag-aawitan. Bago po tayo magsimula, tayo po muna manalangin. Let's bow down our heads for a word of prayer. Let's pray. Dear God, Heavenly Father, Lord, we thank you for this Sabbath day that you gave to us. As we start our Sabbath school worship, may your Holy Spirit be with us today and may you guide each one of us here, O Lord. May we bigyan niyo po mga papunta pa lang at pagkain po sa ating Lord, everything to this marvelous things as we our first song, let us all sing, O Worship the King, hymn number 49. Second song, let us all sing, I Sing the Mighty Power of God, in number 51. I sing the mighty power of God, and may the mountains rise, the spread of glory sees and with lofty skies. I sing the wisdom and portend the day, which shines full and is bright, and all the stars obey. I sing the goodness of the Lord that it from the creatures is good, and then pronounce them good. Lord of the wonders, Lord is good,
For opening song, let's sing a Sabbath School theme song. Paaralang Sabato'y nagliwanag, layunin ay nakamit ng ganap. Mapalat na likas ay nagtagumpay, pagkat si Jesus ang siyang gagay. Paaralang Sabato'y buhay, puso ng iglesyang tunay. Lumalago tayo't nagbubunga, mabuting balita dala. Makibahagi ang bawat isa, manalangin huwag magduda. Ang Diyos ay nasa atin, tiyak kakaunting gantimpala niya. Sa oras ng pagsambay maglumiban, dalhin leksyon, Biblia'y lawitan. Araw-araw dapat na pag-aralan, ikaput handog magkalimutan. Paaralang Sabato'y buhay, puso ng iglesyang tunay. Lumalago tayo't nagbubunga, mabuting balita dala. Makibahagi ang bawat isa, manalangin huwag magduda. Ang Diyos ay nasa atin, tiyak kakaunting gantimpala niya. Bawat isa ay dapat magsumikap, kay Kristo'y maghatid ng alagad. Sa tulong ng banal na Espiritu, ang gawain ay magwawakas. Paaralang Sabato'y buhay, puso ng iglesyang tunay. Lumalago tayo't nagbubunga, mabuting balita dala. Makibahagi ang bawat isa, manalangin huwag magduda. Ang Diyos ay nasa atin, tiyak kakaunting gantimpala niya. Ang Diyos ay nasa atin, tiyak kakaunting gantimpala niya. And this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent. John 17, verse 3. Okay po, let's pray. Dakilang Diyos, kapalan sa lahat. Maraming salamat, Lord, sa panibagong araw na ito. Panginoon, nandito po kami, nagtipon-tipon upang purihin ka at sabahan ka, Panginoon. Panginoon, nilalapit ko po ang participant na ito na may kasi mga salitang nanggaling sa iyo, Panginoon. Panginoon, maraming salamat sa lahat-lahat sa lubos na pagmamahal. Lalo na, Panginoon, sa pagpunta po lamang ay naway ingatan mo sila na may pagmamahal na ligtas na makarating dito, Panginoon. At help us spread kindness of love in everything we do. Amen. Amen. Tayo po, po.
Sabat po. Sabat. Sabat. Good morning po. So, para po sa Sabbath School program natin ngayong April 11, ang nagpawag po sa atin, sila Sister Switzerland nila, Switzerland, Sister Hannah Dabu, at bago sa isama po ni Christine Mateo. At welcome remarks po ang inyong lingkod, Gerald Andana. And family time po by Sister Jerusalem Rias. And musical offering naman po by Spirit Warrior Care Group and Mission Spotlight, Christine Sara Adillo, and special song Ship Seekers Care Group, Ministry Spotlight by Elder Abraham Cecida, as lesson study by Care Group, closing song and closing prayer by Elder Simon. And ang care group of the day po natin, ang Spirit Warriors and Elder of the Day, Eric Simon. Ilan po ang ating pagkakasunod sa Sabbath School. Sabat po muli. Sabat. Good morning and happy Sabbath. Sabat. As I start my part, let's bow our heads to pray. Our Heavenly Father, we thank you so much for this wonderful morning that you given to each one of us to praise your name and glorify your name, Father. We thank you and for forgiving us our sins as we forgive also who we drive us. Thank you, Father, for the great generosity. In Jesus' name we pray. Amen. Again, happy Sabbath. Good morning. So my part is to share the words of God, and we are in the chapter 4 now, the spiritual influences and the mind. Religion and health. Personal religion is of the highest importance. John wrote to Gaius, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. 3 John 1:2. A healthy body depends largely upon the health of soul. Therefore, whether you eat or drink or whatsoever you do all the glory of God. Personal religion is revealed by the deportment. The words in the action, it causes growth, till at the last perfection claims the commendation of the Lord. Your religion brings serenity, composure, and strength. Pure and undefiled, religion is not a sentiment, but the doing of the works of mercy and love. This religion is necessary to health and happiness. It enters the polluted soul temple and with a scourge drives out of the sinful intruders. Taking the throne, it consecrates all by the presence, illuminating the heart with the bright beams of the sun of righteousness. It opens the windows of the soul, heavenward, letting in the sunshine of God's love. With it comes serenity and composure, physical, mental, and moral strength increase because the atmosphere of heaven as a living, active agency fills the soul. Christ is formed within the hope of glory. Meron lang akong explain lang kunti.
Ang Kabanata chapter 4, the spiritual influences and the mind. Mga spiritual na impluensya at ang isipan. Mula sa aklat na The Mind, Character and Personality Volume 1 in Ellen G. White ay tumatalakay sa labanan sa pagitan ng mabuti at masamang kapangyarihan sa isip ng tao. Impluensya ng isip sa isip. Ginamit ni Satanas ang impluensya ng isip sa isip. Influence of mind on mind upang ilayo ang tao sa Diyos. Ang mga maling kaisipan ay maaring kumalat at maging sanhi ng pagkakabahagi. Ang labanan sa isipan, ang bawat tao ay nasa ilalim ng impluensya ng dalawang kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos o ang Espiritu ng kadiliman. Ang ating mga iniisip ay maaring impluensyahan ng mga anghel o ng mga masasamang espiritu. Kahalagahan ng pag-iingat sa isip, ang ating mental na kalusugan ay spiritual na kalagayan ay nakadepende sa kung ano ang ating pinapapasok sa ating isipan. Ang pagbabasa ng Biblia at panalangin ay nagpuprotekta sa isip mula sa panlilinlang. Pagpili ng panig, ang bawat tao ay kailangang pumili sa pagitan ng dalawang watawat. Ang watawat ni Kristo o ang watawat ni Satanas. Ang tunay na relihiyon ay nagpapabanal sa paghatol at nagpapalinaw sa pag-isip. Ang cross na Kalbaryo, ang pagtingin kay Jesus ay nagbibigay ng tamang pananaw. Sa buhay nag-aalis ng pagmamataas at nagpapakumbaba sa isipan ng tao. So ang kabanatang ito ay nagbibigay diin na ang isip ang pinakasentrong labanan ng espiritual na kapangyarihan upang magkaroon ng kapayapaan at kalinisan ng isip. Kailangang pasukin ang sarili sa impluensya ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos at pag-iwas sa mga makamundong impluensya. Dito lang na, basahin ko pala sa 3 John 1:2. Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health just as your prospers. And Colossians 2:10, and ye are complete in him which is the head of all principality and power. So mga kapatid, dito lang na tapos ang ating part. So kung meron sa inyo nga mga magkamustahanay or may question, magkamustahanay mo. Sige. Kung kasama niyo po ang inyong family, kayo po ay magkamustahan po, mag-share po kayo ng inyong mga lesson na natutunan this week or mga bagay na blessings po na inyong you're very thankful po. And after po nun, ipag-pray po natin ang isa't isa. Kung wala po kasamang family, kayo po ay pwede po mag-grupo ng by care group or kung sino po yung mga malapit po sa upuan. Meron po tayong 10 minutes.
As the deep panted for the waters of my soul, look after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. Lord, Lord, my strength, my shield, to you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You're my friend and you are my brother, even though you are a king. I love you more than any other, so much more than anything. You are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. I want you more than gold or silver, only you can satisfy. You alone are the real joy giver and the apple of my eye. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield.
Magandang umaga sa lahat. Happy Sabbath. Happy ba? Bilang pag-happy Sabbath natin, kamayan po natin mga katabi po natin. Padama natin ang tunay na Happy Sabbath. Natutuwa po ako na ang karbag ay lumalago. Kasi kinakanta na yung Sabat, ano ba yun? Song. Kasi narinig ko lang yan doon sa Pasay, Tagalog Church. At ang Sabat School ay puso ng iglesia. Tumitibok pa ba ang ating puso? Tumitibok pa? Malakas pa ba ang tibok? Tumitibok kasi may branch Sabbath School na kami. Nung nakaraan, natutuwa ako na paano ay patuloy ang branch Sabbath School. Yun ang tagal kong hinihiling sa Carbag na magkaroon ng branch Sabbath School. Kasi namimiss ko yan po nung doon ako sa Mindanao, sa Ginsan. Tuwing Sabado talagang branch Sabbath School kami. Yun. At sa umaga nito, hindi ko pinopromote yung promotion daw. Ipopromote ko po ay ito po. Meron ba kayong ganito? Wala pa. I-promote ko. Dapat magkaroon kayo. Kasi malaking itong i-share ko po sa inyo kung ito ang binabasa ko ngayon. Ang Ministry of Healing. Ang Ministry of Healing ay malaki ang tulong sa atin. Ay nababasa ko po, bago po magpatuloy, may verse po ako sa pakibasa po. May sinong Bible? Wala akong dalang Bible eh. Sa Psalms 103, verse 3. Kasi ang pag-usapan natin ang healing of the soul. Healing of the soul ang ating tema sa umagang ito. Kailangan pakibasa lang po. 103 verse 3. Psalm. Yes. Yan po ang paborito ko na text. Pag nagkasakit po ako, yan po ang aking binabasa. Verse 3. Kasi epekto po yan sa ating paglingkod sa Panginoon. Kailangan malusog ang ating spiritual soul. Sa lahat ng karamdaman. Tayo po manalangin. Mapagmahal, mapagpatawad po namin ang manakaw sa mga langit, Diyos na nagmahal sa amin ng lubusan. Sa umagang ito, nawa ipaunawa sa amin ang iyong salita na magbibigay sa amin ng kalakasan, pagtiwala, pananalig palagi sa iyo, na ikaw ang Diyos na nagpapatawad at nagpapagaling sa aming mga karamdaman sa pangalan ni Jesus.
dito po, nabasa ko po sa healing of the soul. Ibig sabihin, healing of the soul ay epekto ng bakit? Una-una sa lahat, kailan gumaling tayo sa ating kaluluwa. Yun ang naano ko dito kasi kung ang ano ay yung kasalanan, yun ang epekto ng karamdaman, di ba? Ang kasalanan. Halimbawa, kumakain tayo ng, halimbawa may sakit tayo. Halimbawa, diabetes ang sakit natin, tapos kain ng maraming asukal. Ice cream, kakanin. Oh. Kaya nasa atin po yung control sa ating isipan na ang kasalanan pala ay na epekto sa ating kalusugan. Di ba? Yun po ang naranasan ko sa aking buhay kasi matagal na akong vegetarian. Pag tumitim ako po ng sala, halimbawa manok o minsan isda na nangangati ang katawan ko. Ibig sabihin, kasanayan na ng katawan ko na mga pagkain na hindi malalangsa. Kahit itlog, ganun po ang epekto sa buhay ko. Kaya ibig ko sabihin, nasa atin po, pero sa tulong lamang po ng Panginoon ay tayo ay gagaling sa ating kasalanan dahil hindi natin sinusunod ang batas ng kalusugan, mga kapatid. Ito po ang epekto ng ating mga karamdaman. At ang isipan po natin, pagkatapos na tayo ay gumaling sa ating spiritual na kalagayan, ay kailangan po ang ating isipan ay sinasabi dito, mind cure. Minsan nag-iisip tayo na ibig sabihin, basahin ko po, sinasabi dito, mind cure. Bakit tayo nagkakasakit? Dahil sa ating isip lang, sinasabi dito, many of diseases from which men suffer the result of mental depression, grief, anxiety, discontent, remorse, guilt, and distress. Yun po, kasi iniisip natin sa ating isipan mga ganong mga bagay. Kaya sabi natin, may sakit ako. Pero kung isipin natin walang sakit, hindi talaga tayo magkasakit. Naranasan ko po yun. Pag sinabi mo hindi ka magkasakit, mawala yung sakit mo. Naranasan ko yung asawa ko ay nagtatrabaho pa yan sa ospital. Ako lang isa sa bahay. Naranasan ko yan na sa gabi, ating gabi nangangatal ang katawan ko. Naramdaman ko na siguro mataas ang lagnat ko. Pero dinadasal ko lang sa Panginoon, Panginoon, kung oras ko na, patawarin mo po ako kung anong mga pagkukulang ko. Pagkakamali ko, siguro yung resulta ng pag hindi ko pagsunod sa iyo. Kaya kinabukasan, nawala naman. Masaya naman ako. Kaya 100% talaga tayo ay magtiwala sa Panginoon. Sa panahon na ito, kung kulang tayo pagtiwala sa Panginoon, ibig sabihin, hindi pa tayo naniwala sa Panginoon na siya ang Diyos na makapangyarihan, Diyos na may-ari ng ating buhay, Diyos na naglikha sa atin, at ang Diyos din na nagsakripisyo doon sa cross sa pamagitan ni Kristo. Di ba? Yun po ang tinitingnan ko palagi. Yung si Kristo ay sakripisyo, inakon niya ang lahat para sa atin, na dapat tayo parusahan, tayo makasalanan tayo, di ba? Sinong matuwid? Hindi pala ako. Lahat tayo ay makasalanan. Wala pong matuwid. Wala tayong karapatan na humatol sa ating kapwa. At mga kapatid, ang mind cure ay yun lang po. Pag iniisip natin na
wala tayong sakit, hindi tayo magkasakit. Sigurado ko yan. Kasi naranasan ko po yan. Kasi pag iniisip natin, sinasabi dito, a cheerful spirit, courage, hope, faith, sympathy, love, promote health, prolong life. Courage, hope. Isipin natin na may pag-asa tayo. May panampalataya tayo. May pag-ibig tayo. Ang pag-ibig ay i-share po natin ang pag-ibig natin. Sharing sa pagmamahal sa ating kapwa, sa ating mga pamilya, sa ating mga anak. Yan po ang kagalingan ng ating puso, buong buhay natin. Sinasabi po dito ng hindi ako nagsabi. Babasahin niyo po. Bibili kayo, mga 600 lang ito. Pero malaki ang tulong sa ating pag binabasa po natin ito ay makabigay po sa ating paglalago sa relasyon. Kasi kung may sakit tayo, hindi tayo makasimba. Kailangan, may epekto po lahat yan. Hindi tayo makapaglingkod sa Panginoon ng masaya. Sabi natin, happy Sabbath tayo, pero happy ba? Parang hindi ko nakita na happy kasi walang ngiti sa mga walang ngiti. Meron nang umiti. Si Dada, hindi pa ngumiti. Yun. Kaya yung sinasabing happy Sabbath, hindi ko minsan naniwala kasi tinitingnan ko ay hindi naman nakikita sa ating buhay. Tayo ang pinakamasayang tao sa buong mundo. Kahit gira sa Middle East. Happy pa rin tayo kasi yun na po ang palatandaan na ang Panginoon ay malapit na. Alam ko po sa akin pag-iisip, hindi na tayo naghahantay sa Panginoon. Tayo na hinihintay. Ha? Totoo hindi. Tayo na hinihintay upang tumbasan natin ang kanyang pagmamahal sa atin. Matagal na panahon, minahal tayo ng lubusan ng Panginoon. Pero tayo, katiting pa lang na itumbas ko sa pagmamahal ng Panginoon sa atin. Kasi ngayon, parang umina ang aking, dati masipag ako sa aking mga kalaro. Ngayon, time out. Pero, okay lang, tuloy ulit. Habang may hininga, ay magpagamit po tayo sa Panginoon. Kasi, minsan, naranasan ko po, kala ko namatay na ako, pero binuhay ako ng Panginoon muli. Kaya siguro, may panukala pa rin siya na sa gawain na ito para mabilis ang pagtatapos at darating na siya ay uwi na tayo sa langit. Yun po ang aking dalangin sa umaga ito. Maraming salamat po.
Oo, init kasi. Yan na. Yan na. Ano na, ilan na ata? Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I found, was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious died that grace appeared, that all I first believed. Through many dangers, toils, and tears, I have already gone. This grace that brought me safe this far, and grace will lead me home. We've been there in 1,000 years, bright shining as the sun, with no lost place to sing God's praise, and when we first begun. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I found, was blind, but now I see. Sabat po mga kapatid. Sabat. Welcome po sa mga bagong mukha sa ating visitors sa mga oras na to. Welcome po kayo sa Carbag Church. At para po sa ating mission spotlight ngayong April 11, may pinamagatang lupang nabili ng 2 beses. Madilim na araw na iyon para sa isang universidad ng Seventh-day Adventist sa Africa. Noong ika-18 ng March 2001, pinasok ng mga armadong mandirigma
ang campus ng Adventist University of Lukanga sa Lubero sa Demokratikong Republika ng Congo. Ang mga nangihimasok ay kabilang sa Maymay, isang milisya na pinamunuan ng mga Panginoon ng Digmaan o warlord. Ang mga pinuno ng nayon at mga tradisyonal na matatanda ng tribo na sumakop sa isang bahagi ng bansa. Ang pangalang Maymay ay nagmula sa salitang Swahili para sa tubig, na mahi, winisika ng tubig ng mga kasapi ng milisya ang kanilang mga sarili upang protektahan ang kanilang mga sarili mula sa bala. Sinalakay ng mga mandirigmang Maymay ang mga kawani at inatake ang mga estudyante ng Adventist University ng Lukanga. Hinuli nila ang 3 estudyanteng pinamarcha sila paakyat sa Nyarusunso Hill kung saan naghihintay ang iba pang mga mandirigma. Inimbestigahan nila ang mga estudyante at inangkin na illegal na inokupahan ng universidad ang lupain ito. Bagamat 3 taon pa lamang na itatag ang universidad noong 1999, ang Iglesia Adventista ay nagmamay-ari ng lupain ito sa loob ng dekada. Ang Sierra Union ay nagtatag ng isang institusyon pang-edukasyon na tinatawag ng Institute Adventist de Lukanga sa lupain. Sa lupain noong 1965, ang mga estudyante ay nag-aaral doon sa nakalipas na 36 na taon. Sa gitna ng mga interogasyon, isa sa mga mandirigmang Maymay ang nagbanta na babarilin ng 3 estudyante ng malapitan. Pagkatapos ay sumiklab ang isang mainit na diskusyon sa pagitan ng mga mandirigmang Maymay. At sumiklab ang kaguluhan. Sa gitna ng kaguluhan, bumukas ang langit at nagsimulang bumuhos ng malakas na ulan. Ang mga mandirigmang Maymay nakilala sa paniniwalang ang tubig ay binubuhos ay nagpoprotekta sa kanilang mula sa mga bala, ay walang anumang pagnanais na tumayo sa gitna ng malakas na ulan. At sila ay naghiwa-hiwalay. Ang 3 estudyante ay nakatakas. Hanggang ngayon maraming tao ang pumupuri sa Diyos sa pagpapadala ng ulan upang iligtas ang buhay ng estudyanteng iyon. Ngunit hindi pa tapos ang kwento. Ang mga pangyayari noong March 18 at ang mga pag-aangking tungkol sa lupain ay nag-uudyok sa mga pamilya ng mga dating pinuno na lupain na igit na illegal inokupahan ang Adventist University ang kanilang lupain. Sa gitna ng lumalaking sigaw ng mga tao, gumawa ng mga hakbang ang universidad upang paupain ang sitwasyon. Noong March 2001, 2 buwan na matapos ang insidente sa gilid ng Burol. Sumang-ayon ng Seventh-day Adventist Church, nabayaran ng mga pamilya para sa lupa sa pangalawang pagkakataon. Ang kasunduan na nagpanumbalik ng kapayapaan ay nangangulugan na ang iglesia ay nagbayad ng 2 beses para sa parehong ari-arian. Maaari nitong sabihin na lupa ay pag-aari nitong 2 beses. Maaari rin sabihin ng Diyos na ang mga tao ay pag-aari niya ng 2 beses. Nilikha ang mga tao at tinubos niya ang mga tao, sinasabi sa 1 Corinthians chapter 6:20, sapagkat kayo'y binili ng isang halaga, kaya't luwalhatiin ninyo ang Diyos sa inyong katawan at sa inyong espiritu sa Diyos. Tulad ng masasabi ng universidad tungkol sa lupain, ikaw ay akin ng 2 beses. Masasabi rin ng Diyos tungkol sa atin, ikaw ay akin ng 2 beses. Maging bahagi ng kwento ng Adventist University of
Lokanga sa pamamagitan ng pag-aambag ng 30th Sabbath offering and Chemistry. Makilala rin bilang Quarterly Mission Project of the Week. Sa kasalukuyan, ginagamit ng mga estudyante ng nursing school ang maliit na laboratorio na kinikilala ng universidad para sa kanilang pananaliksik. Ang handog ngayong trimestre ay makakatulong sa pagtatayo ng isang gusali para sa nursing school ng universidad na maglalaman ng mga gusali para sa nursing school ng universidad. Naglalaman ng mas malalaking laboratorio para sa 5 larangan ng pag-aaral nito. General Nursing, Midwifery, Imaging, Laboratory Techniques, at Pediatrics. Salamat sa bukas palad na pagbibigay ng mahalagang proyektong ito. Dito po sa story mga kapatid, na tungkol po dun sa 3 estudyante na ngayon ko lang din po nabasa. Kaya binasa ko na lang din po yung story. Pagkakaintindi ko po dito sa story na yung pagligtas sa kanila ng ating Panginoon. Kumbaga, sila nagtiwala sila sa Panginoon na sila po niligtas doon sa nangyaring kaguluhan sa Africa. At yun lamang po ang mission spotlight sa mga oras na ito. Nawapagpalain po lahat. Sabat po. Maraming salamat po sa ating Spirit Warriors Care Group at tayo po ngayon ay pupunta na sa ating lesson study. Next Saturday po ang ating ship seekers po ang in charge. So, yung special song po kanina ay kinuha na ng so dalawa po ang special song nyo. Pwede po kayo maghanap ng ibang gusto nyong pakantahin. Pero kayo na po ang maghanap. So, meron po tayong 45 minutes. Tayo po ay matatapos ng 10:10. Ang iba pong care group, ang mga kabataan ay sa labas po.
pusong siyang gabay. Paaralang Sabado ay buhay, puso ng iglesyang tunay. Lumalago tayo't nagbubunga, mabuting balita ay dala. Makibahagi ang bawat isa, manalangin huwag magduda. Ang Diyos ay nasa atin, tiyak kakamtin, gantimpala niya. Sa oras ng pagsambay, huwag lumiban, dalhin leksyon, Biblia at awitan. Araw-araw dapat na pag-aralan, ikaput handog magkalimutan. Paaralang Sabado ay buhay, puso ng iglesyang tunay. Lumalago tayo't nagbubunga, mabuting balita ay dala. Makibahagi ang bawat isa, manalangin huwag magduda. Ang Diyos ay nasa atin, tiyak kakamtin, gantimpala niya. Bawat isa ay dapat magsumikap, kay Kristo'y maghatid ng alagad. Sa tulong ng banal na Espiritu, ang gawain ay magwawakas. Paaralang Sabado ay buhay, puso ng iglesyang tunay. Lumalago tayo't nagbubunga, mabuting balita ay dala. Makibahagi ang bawat isa, manalangin huwag magduda. Ang Diyos ay nasa atin, tiyak kakamtin, gantimpala niya. Ang Diyos ay nasa atin, tiyak kakamtin, gantimpala niya. Panginoon natin Diyos, sa araw Sabat na ito, kami po ay lubos na pupuri at nagpapasalamat sa inyo po ilang pangalan. Sapagkat kayo po ay patuloy na nariyan upang kami po inyong ingatan. Talagin ang inyong pag-ibig at mapahayag sa bawat sa amin. Kaya po ng aming lesson, Panginoon, tulungan kami na lubos namin makilala si Kristo sa aming buhay. Upang kami po ay patuloy na mamuhay sa buong ito ang punong-puno ng pag-ibig at biyaya na mula sa inyo. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin, sa aming mga natitira pang mga oras sa inyo sa araw ng Sabat na ito. Tawarin kami, Panginoon, kami po ay nagpula, nagpasala sa amin ng kami o hindi maganda sa inyong harapan, kaya po yung patawarin, Panginoon. Ito yung dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.